Toyama Grouses kontra sa Kawasaki Brave Warriors. Naghahanap pa rin nga ang unang panalo ang kupunan ng ating kababayan na si Eiji Edu na Toyama ngayong season sa Japan B-League. Solid nga ang pinakitang performance na Edu sa kanyang unang 4 na laro sa Toyama. Sa first quarter ng laro ay parehong naging mabagal ang opensa ng dalawang kupunan sa mga unang minuto ng quarter. Under 8 minutes ay nagkaroon ng 8-0 run ang Kawasaki kasama itong dunk sa harapan ni Edu. Nakuha nga ni Edu ang kanyang unang puntos sa laro with 7 minutes remaining sa quarter sa kanyang hook shot. Good defensive play naman kay Edu sa kalagitnaan ng quarter at agad din niya itong sinundan ng isang basket sa ilalim. Nagkaroon nga ng small run ang Toyama with 5 minutes remaining sa quarter pero agad din namang nagkaroon ng sagot ang Kawasaki. Under 3 minutes ay bigla ngang uminit sa opensa ang import ng Kawasaki na si Wimbush kung saan nag-angas pa ito sa crowd. Showtime mode na nga itong si Wimbush sa kanyang windmill dunk sa fast break. Struggle naman nga sa opensa ang kupunan na Edu. Umabot na nga sa 8 ang pinakamalaking lamang ng Kawasaki pero baba nga yan sa 5 matapos maipasok ng Toyama ang kanilang 3 patapos ang quarter. Natapos ang first quarter sa score na 24-19. Sa second quarter ng laro ay patuloy ang magandang opensa ng Kawasaki sa mga unang minuto ng quarter. Pinagpahinga na nga sa laro sa Edu with 8 minutes remaining sa quarter matapos niyang makuha ang kanyang ikalawang foul sa laro. Hirap pa rin ngang makahabol ang Toyama sa Kawasaki hanggang sa kalagitnaan ng quarter. Naging back and forth nga ang opensa ng dalawang kupunan under 4 minutes remaining sa quarter. Umabot na nga sa double digit ang kalamangan ng Kawasaki sa Toyama with 2 minutes remaining kung saan dito na rin binalik si Eiji Edu sa laro. Nakastil nga si Edu sa huling minuto ng quarter kung saan sinundan niya ulit ito ng isang basket sa fast break. Dalawang import na nga ang kailangang sumabay kay Edu sa ilalim para pigilan siya sa fast break. Patapos ang second quarter ay naipasok pa ng Kawasaki ang kanilang 3 kaya balik sa 9 points ang kanilang kalamangan sa score na 46-37. Sa third quarter ng laro ay pasok agad ang unang attempt na Eiji Edu sa kanyang mid-range jumper sa unang minuto ng quarter pero bigla nga ulit umarangkada ang opensa ng Kawasaki kaya hirap pa rin ngang makahabol sa laro ang Toyama kung saan umabot na nga sa 15 points ang kalamangan ng Kawasaki with 6 minutes remaining sa quarter. Isang 3-point basket naman nga para kay Edu with under 5 minutes remaining sa quarter. Nagkaroon nga ng 5-0 run ang Toyama para ibaba sa 12 points ang lamang ng Kawasaki pero agad din namang nakasagot ang Kawasaki. Natapos ang third quarter na may 10 kalamangan ng Kawasaki sa score na 67-57. Sa fourth quarter ng laro ay hirap pa rin nga ang kupunan na Edu na makahabol sa laro. Good fake handoff naman para kay Edu para sa kanyang wide open layup sa ilalim. Under 6 minutes remaining ay basket ulit para kay Edu sa ilalim. Sa mga huling minuto ng quarter ay ramdam mo na ang pagod ng mga players ng Toyama. Kaya sa huli ay hindi na nga nakahabol pa ang Toyama. Panalo nga ang Kawasaki sa laro sa final score na 87-70 kung saan nakakuha nga si Edu ng 16 points, 5 rebounds at 2 steals.